Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, samahan nyo kaming subukan itong Haval Jolion HEV. Ano, ready ka na? Parati naman tara na! Maraming kotseng matulin, masaya at high-tech. Kaso lumalaklak naman ang gasolina. Itong Haval Jolion HEV, siguradong matutuwa ka sa tulin, pero papalakpak din ang bulsa mo sa tipid sa gasolina. Ang makina nito ay 1.5-liter series parallel combined hybrid electric vehicle. May combined maximum power ito na 186 horsepower at may combined maximum torque naman na 375 Nm. Ang transmission nito ay dedicated hybrid transmission. Sa unahan, napansin ko kaagad yung malaking headlights. Actually, medyo matagal nga akong nakatitig sa kanya, okay lang naman. Pero pag on ko ng makina, nag-on agad yung DRL. Grabe, aggressive AF pala yung itsura niya, napakaangas. Ang park lights naman niya kasama yung DRLs tsaka yung horizontal bars na nasa ilalim. Ang headlights naman, tatlong rectangular LEDs. Ang grille may chrome accents at medyo nakaumbok to. Merong kulay blue na Haval emblem dahil hybrid to. Meron tong camera sa taas para sa driver's aid at camera sa baba para sa 360 cam. Meron din tong sensor para sa driver's aid. Sa sides, makikita mong mahaba talaga yung sasakyan. Bilugan ng mga kurba, may roof rails, may power folding side mirrors na may signal light at camera, smart entry ang pintuan at ang pinaka-importante, itong no coding emblem. Totoong hybrid electric vehicle kasi itong Jolion, kaya ibig sabihin nun, wala ka talagang coding. Ang rims 2-tone at ang size ng gulong 225/55 R18. Sa likod, sporty and planted ang datingan. Meron tong C-shaped LED taillights. May shark fin antenna, third brake light, defogger and wiper, reverse camera, and parking sensors. Ang diffuser sa ilalim may chrome bits at meron din tong reflector and fog light. Matutuwa yung mga pasahero sa likod kasi maluwag. Yung sunroof din abot hanggang likod. Merong hawakan tsaka ilaw magkabilaan. Merong seat back pockets, merong bottle holders, may dalawang aircon vent sa gitna, meron ding dalawang type A USB port, meron pang compartment sa ilalim para doon mo ilalagay pag nagcha-charge ka. Maganda rin yung design ng upuan. Beige siya na merong brown and black accents. Merong center armrest sa gitna na merong dalawang cup holders, may isofix tethers at saka merong seatbelt. Dito sa unahan naman, medyo playful yung ginawa nilang itsura, no? Pero luxurious pa rin. Yung build quality, maganda. Meron ditong mga leather na meron pang pattern sa ibabaw, merong rose gold na accents, merong carbon fiber-like material. Yan, tas may mga chrome din. Pare-parehas yung design dito sa manibela, ganon, sa dashboard, sa center console, pati sa upuan. Ang manibela, may controls siya para sa instrument cluster, sa infotainment system at sa adaptive cruise control. Yung instrument cluster, 7 inches at kakaiba din naman dahil ang nakalagay ay charge at power dahil nga hybrid to. Sa left side, meron siyang temperature gauge. Sa right side, meron naman siyang fuel gauge. Hindi pa nga to full tank pero 659 kilometers ang mararating mo. Grabe! Sobrang layo talaga ng mararating mo sa sasakyan na to kasi matipid sa gasolina. Ang 12 inches infotainment screen naman nito, kompleto din dahil meron tong Apple CarPlay, Android Auto, meron ding Bluetooth, pati yung options ng sasakyan nandito din. Meron din siyang drive modes at saka yung steering wheel, pwede mo siyang lambutan, pwede mo ring tigasan. Actually, sa sobrang daming functions nitong infotainment system,
pwede na tong pang isang episode pa. Pero syempre, kung gusto mo ng mabilisan lang, kunwari gusto mo magpalit ng drive modes o gusto mo ng volume, so madali lang, no, iswipe mo lang yung screen from left to right, lalabas na yung mga mabilisang options. Nasa ilalim ng infotainment system yung controls ng aircon, pero yung ibang pindutan nasa screen. Madali lang siya actually. Kahit anong aircon control yung pindutin mo, lalabas din sa screen lahat ng controls ng aircon na kailangan mo. Pwede rin naman na ang pindutin nyo yung nasa upper left corner, yung symbol ng fan, lalabas na rin yung controls ng aircon lahat. Katabi naman ng mga pindutan ng aircon dito, nandito na rin yung 360 cam, at saka yung on and off button ng infotainment system. Ang center console naman, napakalinis, no? Wala kasi siyang lawit. Hindi. Wala kasing nakalawit, wala siyang shifter kasi. Rotary knob na lang yung shifter niya. Bale, pipindutin mo yung gitna para sa park. Tapos ito twist mo lang siya para sa reverse or drive. Sa bandang ibabaw, meron siyang wireless charging. Meron din tong mga lalagyan ng phone na open compartment. Electronic yung parking brake. Meron din siyang auto hold function. May dalawang cup holders. Leather wrapped yung center armrest. At napakalaki ng lalagyanan sa loob. Sa ilalim nitong shifter, meron pa rin siyang open compartment. Sa driver side, merong dalawang USB port. At dito sa passenger side, merong power supply. Ang tanong, kamusta naman kaya to i-drive? Ayan, nasusubukan natin. Para sa akin, ang unang napansin ko dito yung steering. Kasi saktong-sakto yung weight niya sa akin, no? Malambot siya pero hindi sobrang lambot na may konting feel. Saktong-sakto talaga. Pero hindi doon natatapos yung storya. Kasi meron pa tong modes ng tigas ng steering. So akin okay tong comfort. Pero kung gusto mo ng mas matigas, so pwede kang mamili. Ang transmission, napakaswabe rin. From stop, low speed, high speed, medyo high speed na biglang bibiritin mo, sobrang swabe lang siya. Actually, parang wala nang shifting parang dire-diretso lang siya. Parang electric car. Pero yun na nga hybrid kasi. Ang braking, napakalakas din. Pero yun lang, maninibago ka sa simula. Pero pagka nag-aamay mo, okay na. Sa mga tunog naman, no? Actually, hindi ko naririnig yung makina ngayon. Naririnig mo ba? Wala. Oo, diba? Pero maandar yung makina ngayon na hindi tayo naka-electric mode. Pero hindi ko nararamdaman ngayong umaandar. So, tahimik siya. Pero medyo may konting naramdaman lang ako. Yung tire, tire noise. Yun lang. May konti lang. Pero okay lang naman. Sa side naman ng pasahero, komportable dito Feel na feel ko ang pagiging passenger princess ko. Ang aircon nito napakalamig at naka dual climate zone control pa siya. Kaya pwede kami magkaiba ng temperature dahil ako ay lamigin at siya naman ay mainitin. I'm hot. Yun ba yun? Sa pagmamaneho naman ito or sa hindi pagmamaneho nito, kasi nga level 2 autonomous driving to, ibig sabihin nagagas na siya ng kusa, nagpepreno ng kusa pag may sasakyan sa unahan mo. Pag traffic, hindi ka mahihirapan kasi nga yun, naka traffic jam assist, so makikita naman niya kung may sasakyan sa unahan mo. So mamemreno siya ng kusa, magagas ng kusa. Sa expressway, ganun din dahil adaptive cruise control. So yun nga, mag-drive ka man din dito or semi-driving na lang, madali talaga. Mapapansin mo rin dito, meron siyang heads-up display. So ang kinaganda naman ng heads-up display nito, pati yung adaptive cruise control makikita mo, yung distance nandito. So hindi lang sa instrument cluster lumalabas, pati dun sa heads-up display kasama nung speed natin ngayon. So hindi ka na mahuhuli ng overspeeding kasi makikita mo na agad yung speed mo dito. Meron din tong driver fatigue monitoring system. So alam niya pagka napapagod na yung driver. Grabe, mas maalaga pa ata to sa jowa mo. Isa pa yung adaptive cruise kasi nito, swabeng-swabe. So hindi siya yung abrupt yung braking, hindi abrupt yung acceleration. Saktong-sakto. Parang akala mo di driver ka talaga. At dahil totoong hybrid to ang claim ng Haval dito, 20 kilometers per liter. Tumatahimik. Wow! So kung gusto mo magtipid talaga, pasok to. Pasok na pasok sa'yo. May special feature pa tong sasakyan na to kung gusto mo pang mas makatipid sa gasolina. At hindi kumonsumo ng brake pads. Kasi meron tong single pedal system. So ibig sabihin yan, pag nagmamaneho ka, kagaya ngayon, nagagas ako, pag binitawan ko siya ng konti, nagbe-brakes na siya. So yan, humihinto tayo at hindi tayo gumagamit ng brake pads. At ang special dito, nagre-recharge ang battery habang namemreno. So namemreno ka pero yung range mo hahaba pa kasi nga
nagre-regenerate siya ng energy through braking. At ngayon mga katandem, no, ang hybrid vehicles, hindi lang naman patipiran eh. Hindi to boring, actually, jolly yun. Nakakatawa to, as in jolly. Jolly yarn. Oo, jolly yarn. So alam nyo, pwede rin natin tong i-launch. So ilagay natin sa sports mode, tapos nakapreno ko, raramdamin lang natin yung tuli ng sasakyan. So ready, set, go. Uy, buti. Grabe. Parang nag-take off eh. Ay, at saka alam mo yun, hindi yung walang wala talagang yung power niya tuloy-tuloy. Talagang andyan lang. Galing. Pili ko sabay yung ulo natin gumana. Oh, di ba yun, oh. Lakas. Kasi yun nga hybrid kasi siya. So kumbaga, pag biglang tapak mo, instant may power ka kaagad kasi yung battery muna yung gumagana. Tapos susunod na lang yung gasoline engine. So tuloy-tuloy talaga, on top power everywhere, anytime. Anytime. Kahit pa walang tachometer to. Kasi optional lang tachometer. Pwede mo rin namang gamitin pero hindi mo na kailangan eh. Tinan mo. So tinan mo ito from 40 kilometers per hour, 36, tas gas ko, yan ang lakas. Tas ngayon, ito, 65 gas ko. Lakas pa rin. So ano talaga, malakas yung power, matutuwa ka talagang imaneho to. Lalo na kung gusto mo yung tulin. Pero ang special kasi dito, kung yung throttle mo, yung controlled din yung takbo niya. Kumbaga, marirelax ka pag relax lang yung paa mo. Pero pag niratrat mo yung paa mo, iraratrat ka talaga. Kahit na napaka high-tech ng sasakyan na to, madali lang talaga siya gamitin. Kahit sino, kayang i-drive to. Oo, kasi parang nagdadrive ka lang ng regular automatic na kotse. Pero sa background doon na siya gumagana. Oo. Diba? Premium yung binibigay niya lahat. Yung materials, performance, pero yung pricing niya, hindi premium. Ang Haval Jolion HEV DHT Supreme ay nagkakahalaga ng 1,588,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa GWM sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Yung busina neto, pagka pinindot nyo, meron siyang konting delay. Pero yung throttle response nito, walang delay. Gustong-gusto ko yung itsura ng likod ng sasakyan na to, honestly. Pero yung Haval kasi na emblem, parang medyo nalalakihan ako sa kanya. Gusto ko kasing mas malinis tignan. Pag umaandar yung sasakyan, merong konting tire noise. Yung space nito sa trunk, so malapad siya. Pero yung height kasi niya medyo mababa. So kung gusto mong maglagay ng matataas na gamit, tatanggalin mo pa yung cargo cover. Bet na bet ko yung interior looks nito, yung choice of color nila, choice of material. Wala, swak na swak sa taste ko. Gustong-gusto ko naman yung engine power. Kasi kahit low speed, medium speed, high speed, basta tapakan mo yung throttle mo, nako, Diyos ko, bibire talaga ng tulin. One touch lahat ng bintana dito, lahat ng controls ng bintana ha. So one touch mong pababa, all the way down. One touch pataas, all the way up. Ito naman yung champion dito eh. No coding. So walang coding, kahit anong araw mo gamitin, pwede. Hindi mo maiisipin bago ka umalis ng bahay. Hindi mo na kailangan ng second car. Malaki yung matitipid nyo sa gasolina at matutuwa ang mga bulsa nyo dahil sa claim nila na 20 kilometers per liter. Wala ring shifting dito. As in, parang tuloy-tuloy lang yung performance niya. Walang shift, walang lag. Basta gusto mo ng power. Okay na okay yung tunog ng radyo. May Apple CarPlay and Android Auto pa. Meron din tong adaptive cruise control, tsaka meron din siyang pang-traffic na cruise control. So, hindi ka mahihirapan magmaneho. Ang verdict ko dito, kung gusto nyo ng masayang i-drive na sasakyan, matipid sa gasolina at walang coding, i-test drive nyo na to.
Dagdag ko lang, no, talagang kumpleto to sa tech, as in nga level 2 autonomous driving. Palagay ko pag tinest drive mo to, matutuwa rin kayo kagaya ko. Jolly yun. Jolly yarn! Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo at nag-enjoy kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.